Bongbong Marcos ay mahinang leader. Hindi natin kailangan magsakripisyo, magpakahirap, mamatay, mag-rally araw-araw. Hindi natin kailangan makipagbakbakan sa ating ibang bansa, sa China. Hindi natin kailangan iligay sa peligro ang buhay ng bawat Pilipino. Resign. Kung hindi mo kayang patakbuhin ang bansa, resign. Kung hindi mo kayang resolbahin ang problema ng bansa, resign. Kung hindi mo kayang ipakulong ang mga buhaya, resign. At kung hindi mo alam sagutin ang mga tanong sa iyo ng media, resign. Kung wala ka nang nagagawa sa bansa, resign. Resign, resign, resign. 91% ang trust rating ng Pangulo sa buong mundo. Mas mataas kay Putin. Mas mataas kay Donald Trump. Pinakamataas ang kay PRRD. 91% ang trust rating niya sa buong mundo. Kaya nga siya nasa, ano ba yun? Forbes Magazine. Forbes Magazine eh. Tinawag pa siyang The Punisher. Kaya Park President na po si Inday Sara. Sana nga maging president na si VP Sara. Para naman na maimasmasan na problema ng ating bansa. Sasampahan doon nila ng sedition lahat ang magtatawag ng Marcos resign. Kala ko, pwede lang sampahan ng sedition ay yung mga nanggugulo. Eh kung meron dapat sampahan ng sedition yung mga pulis kasi sila yung nanggugulo sa mga rally ng tao na peaceful rally. Sobrang kawawa ang Pilipinas at ang mga Pilipino na nagangad ng katahimikan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. At panawagan lang ng mga Pilipino ay bigyan ng hustisya at panagutin ang mga politikong korap. Wala nang iba. Kaya nagrarally. Kasi nung kinuha siya ng mga pulis, si Placido Lambutan sumunod sa Kaya nagrally ang mga tao dahil nakikita nila na walang napapanagot, walang kahit anong nakikita na may napapanagot o may nakukulong dito sa ating lahat ng mga Pilipino. Kaya Parks, bakit kaya hindi matapos-tapos itong pagbunuan sa ating bansa? Kulang tayo sa dahas. Ay natin kailangan ng dahas mga kababayan. Hindi tayo kailangan magdahas-dahas kasi kung magdahas-dahas tayo dyan, malaban natin sa gobyerno. Salaman tayong baril. Hindi natin kailangan gamitan ng dahas. Ang kailangan lang natin para walang masaktan, kung si BBM ay meron siyang pagmamahal sa mga pinamumunuan niya at sa ating bansa, bumaba siya sa pwesto para walang Pilipinong magbuwis ng buhay at magsakripisyo ang kanilang buhay. Yan lang po kailangan natin. So kung ito ba, kung maubos ba lahat ng gabinete niya sa ngayon na gabinete, kung ito ba ay lahat mag-resign, may magbabago ba? Walang magbabago. Gabinete yung nag-resign, hindi Pangulo. Si Bongbong Marcos ang problema, hindi ang gabinete. So walang problema sa mga gabinete. Wala yung puno. Lahat niyan na under by the office of the President. Senate, Congress, at lahat ng galamay ng gobyerno, lahat niyan under ng opisina ng Presidente. Pero bakit parang Lahat yan. dinideny nila no na katulad na yun yung sinabi nila na perma daw ng Pangulo ay kay, kung hindi talaga, kaya dating Secretary Lucas Bersamin, parang yun yung sinabi ni Ping Lacson ngayon. Yung ano? Yung sa insertion ata ng 100 billion Oh. Ay pirma ni? ni Lucas Bersamin, kundi Secretary Lucas Bersamin. Dating Secretary Lucas Bersamin. Ikuan ko i-search ko ito. Ngayon ko lang ko nabasa. Kaya kung seryoso mga kababayan ng ating Pangulo sa investigasyon, hindi tayo kailangan magpagod, hindi kailangan mapagod ng Senate at ang Congress sa pag-iimbestiga sa anomalya sa gobyerno. Kasi hawak niya ang lahat. Isang turo, isang sabi, kulong ang magnanakaw. Pero dahil sigurado, konsentido niya itong mga magnanakaw, kaya walang napapanagot at walang nakukulong. Bongbong Marcos ay mahinang leader. Hindi natin kailangan magsakripisyo, magpakahirap, mamatay, mag-rally araw-araw. Hindi natin kailangan makipagbakbakan sa ating ibang bansa, sa China. Hindi natin kailangan iligay sa peligro ang buhay ng bawat Pilipino. Resign. Kung hindi mo kayang patakbuhin ang bansa, resign. Kung hindi mo kayang resolbahin ang problema ng bansa, resign. Kung hindi mo kayang ipakulong ang mga buhaya, resign. At kung hindi mo alam sagutin ang mga tanong sa iyo ng media, resign. Kung wala ka nang nagagawa sa bansa, resign. Resign, resign, resign. Simple. Tama. One word. Hindi mo pala kayang pamunuan ng bansa, resign ka.
Hindi mo pala kayang ipakulong ang mga korap, mag-resign ka. Hindi mo pala kayang resolve ng problema ng bansa, resign ka. Hindi ka mahal ng Pilipino, resign ka. Paano ka matatawag na public servant kung hindi ka pinagtitiwalaan ng Pilipino? Kung hindi ka pinagtitiwalaan ng pinamumunuan, no? Matatawag ka pa bang public servant doon? Kaya ka tinawag na public servant kasi nagsiservisyo ka sa publiko. Pero ang ginagawa mo ay hindi pagsisilbi sa publiko, kung hindi pagnanakaw sa publiko. Harap-harapan, lantarang pagnanakaw at pagkurap ng mga politiko sa budget ng gobyerno na para sa Pilipino. So, tatawagin mo ang sarili mong public servant, mahiya ka naman. Mahiya kayo. Walang presidente, walang Pilipino, walang politiko na nakakuha ng pinakamataas na trust rating. Malibang kay PRRD. Tama. Kasagsagan pa lang ng pandemic, 91% ang trust rating ng Pangulo sa buong mundo. Mas mataas kay Putin. Mas mataas kay Donald Trump. Pinakamataas, no? Pinakamataaas ang kay PRRD. 91% ang trust rating niya sa buong mundo. Kaya nga siya nasa, ano ba yun? Forbes Magazine. Forbes Magazine eh. Tinawag pa siyang The Punisher. The Punisher. Kahit nga Japan, pinupuri, samurai daw yung At tawag sa kanya. siya rin ang presidente na sa Pilipinas na pinaka-famous. Yes, tama. At kinatakutan ng ibang bansa. Kung Netherlands nga gusto nilang hiramin si PRRD para daw patayin lahat ng pusher at adik sa kanilang bansa, ibabalik daw nila si PRRD after niyang matapos ang problema sa... Tapos ang ginawa ng Pilipino, pinakulong nila. Tanungin ko ang Pilipino, gusto niyong iupong Dilawan? Gusto niyong iupong Kakamping? Ilang taon na upo ang Dilawan sa mga ating bansa? Anong nagawa nila? Nalinis ba nila ang Manila Bay? Di ba hindi? Napaayos ba nila ang Binondo Bridge? Di ba hindi? Anong ginawa ng Dilawan sa Pasig River? Di ba sila mismo nahulog doon sa ginawa nilang tulay? Nung naglilinis sila ng basura sa Pasig River, di ba nilubog sila ng masina ginawa nila? Tama. So anong ginawa nila? Dahil daw sila ay formal manood, formal magsalita. Yun. Minahal ng taong bayan si Duterte hindi dahil sa mga sinasabi niya at pagmumura niya. Minahal siya ng taong bayan dahil sa nagawa niya sa ating bansa. At hindi kailangan ng mga Duterte magbayad ng vlogger, magbayad ng Pilipino para mag-rally. Tao mismo ang lumalaban para sa kanya. Hindi kailangan na ngayong administrasyon. Ang ngayong administrasyon nagbabayad pa ng vlogger at mga trolls para lang protektahan ang kanyang administrasyon. Di ba? Bakit nagkaroon ng pistok? Dahil kay Duterte. Di ba? Bakit na ano to, Oo. na panambar? Ano yung 44 sub pala? Sinong presidente nung panahon ng 44 sub? Sino? Si Noynoy. O si Noynoy Aquino pala ang presidente ng 44 sub. Bakit walang reinforce na dumating? Yun. Sino yung presidente nung panahon ng gera sa Marawi City? Si Tatay Digong. Bakit napatalsik ang mga ISIS doon? At Abu Sayyaf? Yes. Dahil kay Duterte. Oh, hindi napabayaan ng sundalo ng gobyerno. At kayong mga kapusan, kayong kasundaluhan, walang nagmahal sa inyo kahit isang presidente, malibang kay Duterte. Pinalitan yung damit nyo, pinasuot kayo ng maayos, pinakain ng pamilya nyo, tinasaan ang sahod ninyo. Di ba? Double pay pa yun, no? Yung sahod nila, double pay yun. Mga OFW, bakit mahal na mahal na si Duterte? Di ba? 10 years pa. Dahil yung Hindi babae, lang 10 years passport. yung sinid ni Tatay Digong, yung dapat Napakaraming ginawa ni Duterte sa abroad OFW kung tutuusin. Yung manglang mararamdaman ng OFW na may bibitayin tapos ipagtatanggol sila ng presidente. Yun yung pinakapandala, Diba? yung bibitayin na sana. Di ba yung paghahanap ni PRRD ng justice, alam mo si Duterte, hustisya para sa mahihirap at hindi para sa mayayaman. Hindi gaya ngayon, ang hustisya para lang sa mayayaman at wala sa mahihirap. Kaya nga ngayon walang hustisya sa flood control project eh. Pero nagawa pa ng mga dating politiko yan nung panahon ni PRRD. Hindi nila nagawa nung panahon ni PRRD, bakit takot sila? Yung mga businessman na hindi nagbabayad ng tax. Di ba? Agaran sila nagbayad ng tax. Yung Philippine Airlines, ipapasara ni PRRD kasi bilyon, trilyon ng utang ng airline. Ayaw magbayad ng tax, pagkabukas magbayad din sila ng tax. Yung Maynila, ganun din. Tapos ngayong panahon ni Bongbong Marcos, anong binasag niya? Puro toilet. Anong binasag ni PRRD nung panahon niya? Puro mga Ferrari sports car at mamahaling motor na nagkakahalaga ng bilyon at trilyon na mga sasakyan ng politiko at ng mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax at pinapapasok nila dito sa ating bansa nang hindi dumadaan sa custom ba o ano? Custom. Oh. Si PRRD, ginaya rin niya, nagbasag din siya. Toilet nga lang, baul. Baul lang ang kaya niyang basagin. Oh, so yan ay simbolo ng isang leader na mahina. Leader na walang kayang gawin. Oh. Duterte is the best president. Hindi Pilipino nagsasabi niyan kung hindi mga foreigner. Kahit po si Kuya Park, mga kabayan. Hindi ibang ano nagsasabi niyan kung hindi ibang bansa ang nagsasabi na Duterte is the best president. At biruin mo.
pandemic noong panahon ni PRRD, tama? Kalahati ng kanyang panahon ay pandemic. Pero bakit napapanatili ni Duterte ang budget ng Pilipinas na hindi nagkaroon ng napakalaking utang? Yung budget ng Pilipinas napapanatili niyang normal, pero pandemic. Ito, Kuya Partner, diyan nila binabati ko si Tatay Digong. Dahil daw sa pandemic, malaki daw yung utang natin. Pero hindi nila alam na sa panahon ng pandemic, maraming natulungan, maraming buhay Ay, hindi, mistake yan. Ngayon, hindi pandemic ngayon, pero bakit napakalaki ng utang ng Pilipinas? Nung pandemic, halos kalahati ng panahon ni PRRD, normal ang budget ng Pilipinas. Pero ngayon, napakalaki ng utang ng ating bansa. At nung pandemic, walang gutom na Pilipino kahit hindi sila nakakalabas ng bahay nila. At ngayon, mga Pilipino, gusto nyong girahin ng China. Tatanungin ko kayo, ano bang tinurok sa'yo na boxing? Hindi ba galing ng China yung tinurok sa inyo kaya kayo buhay ngayon? Di ba? Sinovac. Sinovac, walang bansa na inuna ng China kung hindi Pilipinas. Ayan. Bigyan ng Sinovac. Ngayon gusto ninyo lumaban sa China at kaya daw ng Pilipinas makipaggera sa China sa loob ng 30 days. Ang tanong, paaabuti ba tayo ng China sa 30 days? Isang araw lang. Isang araw lang mga kababayan, ubos tayo. Tapos gusto nyo 30 days girahin ng China? Sino niloloko nyo? Tarantado ba kayo? Pero si Browner ang may sabi niyan. Browner, wala namang bayag yan. Hindi naman makikita sa gira. Sundalo niya, papupuntahin niya doon. Browner na yan. Wala yan. Ganun yan ganun lang kasimple yan mga kapatid. Ako wala akong problema sa mga dilawan. Wala akong problema sa mga camping. Wala akong problema sa mga yan. Lahat yan gusto magserbisyo at hindi natin kilala ang personal nilang pagkatao. Pero malalaman natin yan sa dati. Ngayon, yung pinagmamalaki ni Bam Aquino na kinikredit na siya daw ang nagpatupad ng batas na free tuition fee and libreng kolehiyo. Siya daw ang nagpaano niyan. Alam niyo, nung panahon ni Senator Miriam Santiago Defensor, isinulong niya ang batas na yan na libreng kolehiyo. Pero dahil hindi si Duterte ang presidente, hindi na-aprobahan. Hindi na-aprobahan yan. Ilang beses po yan isinulong, yung libreng kolehiyo. Pero hindi pinipirmahan ng mga presidente kasi wala daw ganung kalaking budget ang Pilipinas. Pero, noong panahon ni PRRD, ang principal author ng libreng kolehiyo ay si Ralph Recto. Yes, tama po. Si Ralph Recto ang principal author ng libreng kolehiyo para maintindihan niyo, hindi si... Co-author lang ata si Bam, no? Oh, Hindi hindi si Bam. Ano sila? Ano bang tawag dyan? Malamang, senator sila eh. Oo, yun. Marami siyang kahati doon. Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Miriam Defensor, lahat ng mga senator nung panahon na yun. Pero, alam nyo ba na ayaw pirmahan ng gabinete ni PRRD ang libreng kolehiyo? Dahil wala daw ganun kalaki ang budget ang Pilipinas. Pero pinilmahan ni PRRD. Bakit? Kasi para yun sa mga kabataan. Para yun sa mga estudyante. Ngayon, bakit nagpa-war on drugs si Duterte na naman? Para kanino? Para kay Lolo? Para kay Tito? Hindi. Para sa kabataan. Gusto tayong iligtas ng dating administrasyon sa droga. Gusto niyang iligtas ang next generation sa droga. Yan ang pinoprotektahan yung mga estudyante at kabataan. Kaya ginawa ang war on drugs. Ngayon, ang concern mo sabi ni PRRD ay human right. My concern is human life. No. Naisip nyo ba yung sabi nga ni Congresswoman na yung mga naging drugs addict ka, naging rapist ka, naging pusher ka, ay choice mo yan. Pero yung biktima ng addict, biktima ng droga, hindi nila choice na gawin sa kanila yon. Yung bang estudyante na pumapasok sa school, pag-uwi sa school, bangkay na. Pag-uwi sa bahay kasi ni-rape ng addict at drug pusher. Wala silang masabi doon. Bakit hindi niyo maisip yon? Paano naman sila? Mahiya kayo, sabi niya, kung human right violation ang pinag-usapan. Yung mga estudyante na yun na pinagsasaksak, pinag-rape, ginahasan itong mga addict, yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi hindi nila choice na gawin sa kanila yun. Yung addict, choice nila yun. Choice nila maging addict. Choice nila maging addict eh. Pinili nila yun na ginusto nila yun eh. Na, nung panahon ba ni Duterte, nung hindi pa naupo si Duterte, usong-uso yung tanimbala. Diba sa NAIA Airport? Oo, naiya. Ngayon, naupo si Duterte, saan napunta yun? Winarningan niya.
Pag hindi kayo tumigil dyan, sabi niya, sa pagtatanim nyo ng balak, pasarado ko kayo dyan na naiya. Agad, araw. Agad. Ulan mismo. Agad na itigil yung tanim balak. Yung problema natin na napakatagal na, yung EDSA na ito. Dahil parang traffic, yung parang parking area na yung EDSA. Ngayon, ang ganda na. Skyway. May skyway na. Yung mga dumadaan na mamalengke sa Divisoria na merong budol gang, snatcher, natigil yun. Nawala yung mga snatcher, yung mga holdupper, yung ransom kidnap, wala. Natigil lahat. Riding in tandem. Riding in tandem, wala. Natigil lahat. Natigil yung NPA, natigil lahat. Yung Abu Sayyaf, natigil lahat nung panahon niya. Bakit kaya natahimik ang mga Pilipino nun? Di ba? Hindi ba kayo masaya sa madisiplina kayo? Hindi ba kayo masaya na tahimik ang ating bansa? Yung maglalakad ka ng gabi, sa kali, may dala kang cellphone, walang mag-i-snatch, meron kang kwintas, meron kang silver, walang nag-i-snatch sa'yo. Hindi ba kayo masaya nun? Gusto nyo yung nagsuot ka lang ng silver, sumakay ka ng jeep, hinila ang liig mo? Yung bang gusto mo? Yung namalengke ka sa Divisoria, pagkuha mo ng wallet mo, wala na doon? Yung bang gusto mo? Yun ang gusto ninyo? Yung gusto nyo ni Terry Redo na Dolomite Beach, yung dati na puno ng basura, na walang islang nabubuhay, yung bang gusto ninyo? Yun ang gusto niya, basura. Pero napospon yung investigasyon na, bakit kaya? Paano niya pupospon yun? Nagbumukhang bobo si Terry Redo, kahit bobo naman talaga siya. Sabi nga, Si Mr. kahit Coffee. atakin ako ng mga trolls. Biruin mo, sabi niya, kailangan imbestigahan ng Dolomite Beach kasi yan ang sanhi ko bakit binabang Metro Manila. Ito ang tanong. Pati yung mga bangkay sa Bulacan, nilulubog ng baha, bakit hindi mo imbestigahan? Di ba? Terry Ridon, yung utak mo, ayusin mo. Alam nyo guys, dalawa yung nakikita kong reason kung bakit gustong pa-imbestigahan ni Terry Ridon itong Dolomite Beach. Alam nyo ba na si Terry Ridon ay dating chairman ng National Commission of the Urban Poor. Pero tinanggal siya ni PRRD. Tinanggal siya ni PRRD bilang chairman ng Urban Poor kasi ang ginagawa niya, puro siya pamasyal sa ibang bansa. Travel lang travel. Travel siya ng travel sa ibang bansa. Puro siya gala. Kasi kaya party. At yun mga kababayan, yung reason na yan. Ha? Dalawang reason na nakikita ko. Naghihiganti si Terry Ridon dahil tinanggal siyang chairman ng Urban Poor. Paano hindi tatanggalin ni PRRD? Pumupunta ng ibang bansa gamit ang pera ng gobyerno. At alam nyo ba kung sinong kasama niya pumupunta ng abroad? Pamilya niya. Ang sinasabi niya, puro niya stop. Kaya ngayon gumaganti siya at dapat daw pa-imbestigahan ng Dolomite Beach. Gunggong. Ang gusto niya, yung kasing pangit ng mukha niya, ang Dolomite Beach. No? Mukhang tae. Nagkamukhang tae. At ito pa nakakapagtaka. Kasagsagan ng bagyo sa Baguio. Kasagsagan ng bagyo sa Cebu. Ang nakakapagtaka, ang DPWH at si Mayor Magalong ng Baguio ay pumunta sa Davao. At doon sila nag-imbestiga sa Davao. Yun ang nakapagtataka. No? Nakakapagtaka kayo, DPWH. Imbis na pumunta kayo sa Baguio, sa Cebu, kasi doon lang pumunta kayo ng Davao. Nakakalbo ka na, Mayor Magalong, parang ano ka pa rin, utak hipong ka pa rin. Akala ko nag-resign na eh. Nag-resign na siya, pero naging ano siya ngayon ng DPWH. Kaya nga, pag nagpunta sa Davao, kaya nga na-shock yung kami doon, na-shock kami. Sabi niya, bakit ganito to, bakit plastic to, wala to, design lang. Paano nagkaganto to? Kayo nag-utos na gawin ng gawin para makakuha kayo ng maraming pera eh. Para tumipid ang manager, engineer eh.